Magandang araw po sa lahat, wina po ito ng Splat Communications. Good news at nakaka-inspire po ulit na video ang hatid namin sa inyo ngayon. Ito po ang pagtupad ng pamahalaan ng Saudi Arabia sa kanilang regalo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isa niyang biyahe sa labas ng bansa. Let me allow Secretary Cruz Ople. She has an announcement for some of our claimants for their back pay that they hadn't received. So, Secretary, please go ahead. Thank you, Mr. President. The Crown Prince, His Royal Highness, announced and said that this was his gift. He really prepared for this, and Kulang balitaan ang ating mga OFW na nagaling sa Saudi na patuloy na ang pagbayad ng insurance ng Saudi Arabia sa mga empleyado ng mga kumpanyang na bangkarote nag-file ng claim sa insurance. Nakaprocess na ang Overseas Filipino Bank at Land Bank ng 1,104 Alinma Bank indemnity check. Yung Alinma Bank yung ginagamit sa Saudi Arabia. Magandang araw po sa lahat, wina po ito ng Splat Communications. Sa isang mahalagang pagpupulong sa pagitan ng Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman at Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. noong nakaraang taon ay isang malaking pangako ay inilatag. Ang gobyerno ng Saudi Arabia ay nagpahayag na babayaran ang mga hindi nabayarang sahod ng higit sa 10,000 overseas Filipino workers na nawalan ng trabaho matapos ang pagbagsak ng kanilang mga kumpanya noong 2015 at 2016. Ang halagang inilaan para sa mga manggagawang ito. Isang kahangahangang 2 bilyong riyals, katumbas ng mga 30 bilyong piso. Ngayon, sa kasalukuyan, natupad na ang pangako. Tinatanggap na ng Pilipinas ang bayad at ipinahahagi na ito sa ating mga kababayan. Patunay ito ng malaking respeto ng prinsipe ng Saudi kay Pangulong Marcos Jr. Ang gulong ng katarungan ay umiikot. Ang ating mga kababayan na nawalan ng trabaho ay unti-unti nang nakakatanggap ng kanilang matagal nang inaasam na kompensasyon. Si Pangulong Marcos, sa kanyang matibay na hangarin para sa kapakanan ng ating mga kababayan, ay tiyak na nagtitiyak na ang bakpay ay makarating sa mga nararapat. Sumama sa atin habang tuklasin natin ang paglalakbay mula sa kawalan ng katiyakan patungo sa resolusyon, mula sa pinansyal na pag-aalala patungo sa ginhawa. Ito po ang epekto ng mabuting liderato, diplomasya, at pagmamalasakit habang ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng katarungan para sa ating mga manggagawang Pilipino. Ang aming buong komentaryo ay nasa dulo ng video. Before we start, may we request to please subscribe, follow, like, share your thoughts in the comment portion, and please don't skip ads. Thank you. Saudi Arabia. As you can imagine, much of our talk was about the overseas workers, Philippine overseas workers who make their way in Saudi Arabia and have done so for many years, and other opportunities for investment. But before I get to that, let me allow Secretary Cruz Ople. She has an announcement for some of our claimants for their back pay that they hadn't received. So, Secretary, please go ahead. thank you, Mr. President. The Crown Prince, His Royal Highness, announced and said that this was his gift. He really prepared for this, and this was an agreement reached by the Saudi government just a few days ago, and he wanted to convey to our president that the Saudi government will shoulder the unpaid claims, the unpaid salaries of around 10,000 OFWs who work for construction companies like Saudi OJ, MMG, the Bin Laden Group, and other construction companies that declared bankruptcy in 2015 and 2016, and whose pay have yet to be received by these workers. So they have set aside 2 billion riyals to help our displaced workers. So this is really good news.
and we thank Saudi Arabia. Napakagandang balita talaga at pinagandaan talaga tayo ni Crown Prince. Sabi niya yung decision na yan ay nangyari lamang nung nakarang ilang araw at dahil nga magkikita kami at sabi niya ito yung regalo para sa inyo. At ito yung mga sahod na hindi nabayaran dahil nalugi yung mga iba't ibang korporasyon na tinatrabahuhan ng mga Pilipino. Kaya pag nung hinihingi nila yung kanilang sahod ay wala na silang makuha dahil nalugi na yung kumpanya. Ang kasunod pa ron, nakausap pa namin yung Minister of Labor. Yes. Na sabi niya sa susunod para hindi na raw mangyari ito, lahat ng mga pupunta sa Saudi Arabia ay magkakaroon na ng insurance. Sila mismo magbibigay ng insurance kung sakali man mangyari ulit yan na malugi yung korporasyon na tinatrabahuan nila at hindi nila makuha kanilang sahod, yung insurance ang magbabayad. So marami rin talagang tinutulong sa atin pamahalaan ng Kingdom of Saudi Arabia. And Mr. President, if you remember, ang sabi niya, wala kasing taga-Saudi yung kababayan niya na hindi naka-encounter o walang personal relationship sa isang Pilipino. Kahit daw siya, sabi niya, Second mother niya yung nag-alaga sa kanya. Kaya sabi na kailangan nang babalik ng Pilipinas. Kaya Yes, that will be very good kung makabisita sa atin si Crown Prince. At hindi lamang tungkol sa mga labor, pati na yung mga investments na pwede natin gawin. Napag-usapan namin ng energy dahil alam naman natin ang largest producer ng petroleum sa buong mundo ay Saudi Arabia. Tinulungan tayo ng Saudi Arabia noong 70s and 80s nung nagkaka-oil crisis. Kaya baka sakali naman ay tayo ay maaaring makiusap ulit na tulungan ulit tayo. Kulang balitaan ang ating mga OFW na nagaling sa Saudi na patuloy na ang pagbayad ng insurance ng Saudi Arabia sa mga empleyado ng mga kumpanyang na bangkarote nag-file ng claim sa insurance. Nakaprocess na ang Overseas Filipino Bank at Land Bank ng 1,104 Alinma Bank indemnity check. Yung Alinma Bank yung ginagamit sa Saudi Arabia. Ang halaga ng mga na-release na cheque is 868,740,544 in pesos na nai-release na. 1,104 ang na-clear na at credited. Yung 843 doon nabayaran na. Patuloy nga ang pangako ng Crown Prince ng Saudi Arabia, ang pangako niya sa atin na ibabayad nila yung insurance claims. Kaya magandang balita ito para sa ating mga OFW sa Saudi. Ayan po. Maraming po tayong makukuhang nakaka-inspire na insights ukol sa napakagandang development na ito. Una, regalo ang pangakong ito ng prinsipe ng Saudi Arabia na si Mohammed bin Salman kay Pangulong Ferdinand Marcos sa kanilang unang pagkikita. At nang tuparin ito, ipinapahiwatig na may paggalang kay Pangulong BBM si Prince Al Salman. Nirerespeto niya ang ating Pangulo, kung kaya't tinupad niya ang pangako at regalo para na rin sa kapakanan ng ating mga kababayan na naapektuhan. Kaya po nakakalungkot na kung gaano kalaki ang pagrespeto sa ating Pangulo ng mga lider ng buong mundo. Dito naman sa ating bansa, ay may ilang maingay na nambabalahura at walang galang sa ating Pangulo, kasama ang kanyang pamilya. Mga taong walang urbanidad at mga nagpapansin lamang para maisakatuparan ang kanilang mga makasariling adhikain. Mga nagpapanggap na mahal ang bayang Pilipinas, pero sila naman ang unang nagkakanulo dito. Mga mapagpanggap at swapang. Ikalawa, may katuturan at mga positibong nakukuha ang ating pamahalaan na direktang nabibiyayaan ang ating mga kababayan sa mga pagbiyahe ng ating Pangulong Marcos Jr. sa labas ng bansa. Kung kaya't walang basehan ang pagkuda ng mga negatrons at haters ng pamahalaan na gastos lamang ito. Kung hindi dumalo si Pangulong Marcos sa pagtitipon na iyon ng mga world leaders, paano na ang ating mga kababayang overseas Filipino workers na matagal nang umaasa dito sa kanilang karapatan na matanggap na pera para sa kanila at kanilang mga pamilya? Ni hindi nga ito na isakatuparan ng panahon ng nakalipas na administrasyon, di po ba? Strong leader pumalpak at ang tinaguri ang weak leader ang sumalo at nakatulong.
Lubos na nakakamangha at nakakatawa. Mga may matinding sayad sa pag-iisip. Kung sa bagay po, kitang-kita naman ang pruweba sa mundo ng social media. Ang mga taga-suporta ng dating administrasyon, pero hindi naman lahat ay pawang mga bastos, palamura, palaakusan ng walang basehan at walang respeto, ngunit ang mga tunay na taga-suporta ni Pangulong Marcos Jr. ay tahimik, nagmamasid, at may respeto kung makipagpalitan ng pananaw at hindi nakikipagbardagulan at di rin nakikipagbastusan. Hindi po simpleng bagay ito at napakalaki po ng implikasyon nito at impact sa mahigit 10,000 pamilyang Pilipino. Ikatlo, nagpapakita ito ng kahalagahan at pagkilala ng ating mga kababayang overseas Filipino workers. So, para po sa mga haters at negatrons, iyak na lang kayo. May magagandang resulta sa mga biyahe ni Pangulong Marcos Jr. at isa-isa na natin itong natatamasa. Mas lalo pang mapapabilis ang pag-asenso ng Pilipinas kung lahat ay magtutulungan at kung ang mga economic provisions sa ating saligang batas ay mababago upang maging madali at lalo pang tumaas ang kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan sa ating bayan na magdadala pa ng maraming trabaho para sa mga Pilipino ng bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Till next time. Wina out. Stay safe. Bye.